Sino yung kumakanta na yun? Tanong nga ni Rafael sa kanyang sarili nang makarinig nga siya ng tinig ng babaeng umaawit. Napakalamig ng boses na yun at nakaramdam nga ng kapayapaan si Rafael. Maya-maya pa ay nakatulog na nga siya. Ang totoo, 6 na buwan na nga simula nang mamatay sa isang malagim na aksidente ang nakababatang kapatid na babae ni Rafael, si Yana. Malapit na malapit sila sa isa't isa kaya naman naging napakahirap para sa kanya ang pagkawala nito. Nakaramdam siya ng depresyon. Hindi siya makakain, hindi rin siya makatulog. Hindi na nga rin siya lumalabas ng kanyang kwarto. Bago ang aksidente ng kanyang kapatid, maayos naman ang lahat. Kilala si Rafael bilang isa sa pinakabatang CEO sa bansa. Sa edad na 25, ay siya na ang namamahala ng mga negosyo ng kanilang pamilya. Gwapo at matalino din si Rafael kaya naman napakaraming babae ang nagkakandara pa na mapansin siya. Kwela at masayahin nga rin si Rafael pero lahat ng yun ay nagbago ng maaksidente at masawi ang kanyang kapatid. Na-trauma nga siya ng dahil doon. Samantala sa kasalukuyan, 8:00 na ng umaga nang magising si Rafael. Napangiti pa nga siya. Napakagaan ng kanyang pakaramdam. Nakatulog siya ng 8 oras at hindi na nga niya maalala kung kailan siya huling nakatulog ng ganun katagal. Ang sarap ng tulog ko ah. Sino kaya ang kumakanta kagabi? Tanong nga ni Rafael sa kanyang sarili. Muli siyang nagkulong sa loob ng kanyang kwarto. Wala siyang ibang ginawa kundi ang manood ng TV at magbasa ng libro. Hindi na nga rin siya lumalabas ng kwarto simula nang nangyari ang aksidente. Gabi-gabi, naririnig nga ni Rafael ang magandang boses na umaawit nga kaya naman gabi-gabi na nga rin siyang nakakaramdam ng kapayapaan. Nakakatulog na nga rin siya ng 8 oras at minsan higit pa. Isang gabi, na naghihintay nga siya na marinig ang boses na yun pero nabigo siya. Lumabas nga siya ng kanyang kwarto at nakita niya ang tray ng pagkain na nasa labas ng kanyang pinto. Dinaanan lamang niya ito at bumaba na nga sa sala nang may marinig nga siyang mahinang boses na kumakanta. Nagulat si Rafael. Hindi siya maaaring magkamali. Yun ang boses na gabi-gabi nga niyang naririnig. Nakaramdam siya ng kaba at pagkasabik na makilala nga kung kaninong boses nga yun. Sinundan niya ang pinanggalingan ng magandang tinig. Papunta yon sa kanilang kusina. Marahan siyang naglakad papunta doon. Nagkagulatan pa nga sila nang magkaharap nga sila ng isang babaeng nakauniporme ng kanilang mga kasambahay. Ay, anak ka ng kabayo! Nagulat na sigaw pa nga ng babae nang makita nga nito si Rafael. Sa gulat nito ay naibuhos na nga nito kay Rafael ang laman ng hawak niyang tasa. Aray ko, ang init naman yan! Sigaw pa nga ni Rafael. Nataranta ang babae at dali-dali nitong hinubad ang suot na apron at ipinunas ngayon sa binata. Naku, pasensya na po talaga. Nagulat po kasi ako sa inyo eh. Kayo naman po kasi, bigla-bigla kayong sumusulpot na parang kabuti. Paliwanag pa nga ni Jessica. Aba, sinisi mo pa talaga ako. Naiiling na nga lamang na saad nga ni Rafael. Hindi naman po sa ganun, sir. Pasensya na po talaga. May kailangan po ba kayo? Wala. May narinig lang kasi akong boses na kumakanta. Sinundan ko ang boses at parang dito nang gagaling. Naku, ako po yun, sir. Pasensya na po ah. Nabulahaw po ata kayo. Medyo hilig ko lang po kasing kumanta. Pasensya na po sa abala. Dito ka ba nagtatrabaho? Tanong ni Rafael. Opo, sir. Kasambahay po ako dito. Sagot naman ni Jessica. Bakit ngayon lang kita nakita? Nagtatakang tanong nga ni Rafael. Sir, hindi naman po kayo lumalabas ng kwarto niyo eh. Ang putlaan niyo nga po eh. Ako po ang nagdadala ng pagkain niyo araw-araw. Iniiwan ko lang po sa may pinto niyo. Ang tray dapat na pagkakainan niyo. Madalas ko nga po kayong hintaying lumabas pero hindi po kayo lumalabas. At bakit mo naman ako hinihintay lumabas? Tanong pa nga ni Rafael.
Sabi po kasi ni Nanay Lita, hintayin kitang lumabas at kunin ang pinagkainan mo po. Hindi ko po alam na naririnig niyo ang pagkanta ko. Pasensya na po sir hindi na po mauulit. Hindi naman madiretsa ni Rafael ang dalaga na gusto sana nga niyang lagi itong marinig na kumanta. Naisip na nga lamang niyang kaibiganin muna ito bago humingi nga ng pabor. Ano ba yung naibuhos mo sa akin? Kape ba yan? Opo sir, katatapos ko lang po kasing nagtrabaho tsaka magkakape po sana ako. Sagot naman ni Jessica. Kape sa gabi? Tanong naman ni Rafael. Alam ko po medyo weird Hindi po kayo ang unang nagsabi sa akin yan. Napailing si Rafael. No, I don't think it's weird. Nagulat lang talaga ako dahil akala ko ako lang ang umiinom ng kape sa gabi. Actually, pampatulog ko pa nga ang kape kung sa iba pang pagising. Ganun po? Salamat naman at hindi pala ako nag-iisa. Magtitimpla po ako ulit ng kape. Baka po gusto niyo pong ipagtimpla ko rin kayo. Sige please. Hintayin ko na lang sa garden at gusto ko rin sanang magpahangin. Seryosong saad pa nga ni Rafael. Sige po sir, dadalhin ko na lang po sa garden. Naglakad papunta sa hardin si Rafael pero hindi maalis sa kanya ang paghanga nga nang makitang ngumiti ang dalaga. Matangkad dito at balingkinitan. Maputi rin ito at singkit nga ang mata. Napakanipis ng mga labi. Nang ngumiti ito dahil sa kape, lumabas pa nga ang isang malalim na dimple sa kaliwang pisngi nito. Hindi naman maipaliwanag ni Rafael ang nararamdaman niya sa pagngiti nga ng dalaga. Ilang minuto rin siyang nakaupo sa hardin nang dumating nga si Jessica na may dalang tray at 2 tasa ng kape. May dala din itong sandwich. Bakit may sandwich? Takang tanong pa nga ni Rafael. Nako, masama po kasi ang kape kapag walang laman ng tiyan, sir. Alam ko pong hindi po kayo kumakain kaya bawal ka pong magkape hanggat hindi mo po kinakain ng sandwich na yan. Tila concerned pa nga na saad ni Jessica. Aba, ginawa mo naman akong bata. Natatawang sabi na nga lamang ni Rafael pero hindi rin niya maipaliwanag na sumunod naman siya dito. Kinain niya ang sandwich na gawa nito. Sa mahabang panahon na yon ay ulit nakakain ng maayos at masaya si Rafael. Naubos ko na po ang sandwich, Miss Principal. Pwede na ho ba akong magkape? Tanong pa nga ni Rafael na tila nangaasar. Napakunot na si Jessica. Principal? Para ka kasing school principal. Sa higpit. Akalain mong napaubos mo sa akin ng sandwich? Ganong hindi naman ako kumakain masyado. Ganon talaga sir. Nakakaasid po kasi sa tiyan kapag nagkakape ng walang kinain. Worth it naman yan sir. Masarap ang pagkagawa ko dyan. Hindi ka po magsisisi. Masayang nagkwentuhan ng dalawa. Hindi nila napansin na madaling araw na pala. 5:00 na ng umaga nang lapitan sila ng mayordoma sa mansyon, si Manang Fermi. Saad nga ni Manang Fermi, "Good morning po sir, ang aga niyo po atang nagising." Actually, hindi pa kami natutulog. Makasama ko lang itong si Jessica at nakakwentuhan hindi namin napansin umaga na pala. Ay, naku oo nga po. Dapat gigising na po ako maya-maya. Nag-aalala lang sabi pa nga ni Jessica. Manang Fermi, pabayaan niyo na lang po munang matulog si Jessica. Napuyat ko po siya Kailangan ko po kasi ng kasama. Kasalanan ko. Kaya hayaan niyo na lang po siyang matulog. Mahirap namang magtrabaho ng puyat. Salamat po sir. Ani na lamang ni Jessica. Wala pong problema sir. Magalang na sagot naman ng mayordoma. Pumasok na nga ng mansyon ng matanda. Paano po sir, matutulog na po ako Matulog na rin po kayo. Jolly naman, nasaad ni Jessica. Yes, Miss Principal. Halakhak naman ni Rafael. Papasok na nga rin sana ng mansyon si Jessica nang maalala ni Rafael ang pabor na hinihingi niya. Jessica, maaari ba akong humingi ng pabor? Ano po yun sir? Alam mo bang simula nang nawala ang aking kapatid, hindi na ako makatulog ng maayos. Ilang linggo nang nakakaraan nang makarinig ako ng boses na kumakanta. Hindi ko maipaliwanag but I felt so much peace at nakatulog ako ng 8 oras.
Simula noon, gabi-gabi na ako nakakatulog ng maayos. Naku, buti naman po sir. Akala ko, nakakaabala po ako sa inyo eh. Hindi. At kung maaari sana, kumanta ka pa rin sa tuwing gabi para makatulog ako ng maayos. Sus, yun lang pala sir eh. No problem po. Maraming salamat. At nagkasundo nga ang dalawa. Umakyat na nga ng kwarto si Rafael at may ngitingan sa mga labi nito. Masaya ang naging kwentuhan nila at tila ba nais pa nga niyo makausap muli ang dalaga. Simula ng araw na yun, nakasanayan na nga ng dalawa na sabay kumain ng almusal at hapunan. Tuwing bago naman silang matulog, nagkakape sila sa hardin. Minsan naman, maging seryoso ang tema ng kanilang kwentuhan. Ano nga po palang plano niya, sir? Tanong nga ni Jessica. Napakunot na si Rafael. Plano saan? Hindi naman po sa nanghihimasok ako pero parang mag-iisang taon na pong wala ang kapatid nyo, kaya mag-iisang taon na rin po kayong nagmumukmok dito sa bahay nyo. Ayaw nyo po bang bumalik sa dati nyong buhay? Hindi nyo po ba yun namimiss? Panguusisa nga nang madaldal na si Jessica. Naisip ko rin naman yan minsan. Parang hindi na rin kasi ako sanay. Subukan nyo lang po sir. Ang saya-saya kaya ng buhay. Sayang naman kung nagmumukmuk lang po kayo dito, sigurado po ako na hindi matutuwa ang kapatid mo kung makikita lang po kayo na ganyan. Sad nga ni Jessica. Alam mo Jessica, napakasakit mawala ng mahal sa buhay. Minsan, mawawalan ka na lang talaga ng ganang magpatuloy pa. Gets ko po yan sir. Nawalan na rin po kaya ako ng lola. Kung hindi mo na itatanong sir, bata pa lang po ako nang maghiwalay ang mga magulang ko. Nagkaroon sila ng kani-kanilang mga pamilya, kani-kanilang buhay at naiwan ako na mag-isa sa lola ko. Mag-isa na lang niya akong tinaguyod. Napakasakit po nung nawala siya. Talaga? Paano mo kinaya? Madamdaming tanong ni Rafael. Naptila ba humihingi ng tulong kay Jessica? Nung una, para ako mababaliw, gaya niyo po. Hindi rin ako lumalabas ng bahay, tumigil ako sa pag-aaral at sa pagtatrabaho. Tapos ayun, naalala ko po na hindi pala kami mayaman at hindi ako kakain kung hindi ako magtatrabaho. So ayun, nag-apply po ako ulit ng trabaho. Halakhak ni Jessica. Puro ka naman kalokohan eh. Pero seryoso na po, totoo naman po yun na kinailangan ko na rin pong magtrabaho kaya natigilan na rin po ako sa pagdadrama. Pero ang totoong dahilan kung bakit ako nagpatuloy na lumaban ay ang lola ko pa rin naman. Naisip ko kasi na baka may mga friends siya sa langit tapos pinapanood nila ako. Baka naman mapahiya siya kung ang apo niya ay iyakin, diba? Tapos mukmuk lang ng mukmuk. Hindi ko alam kung totoong nakikita niya ako mula sa langit. Pero kung totoo man, gusto kong maging proud siya sa akin. Madamdaming lahat ni Jessica at makikita talaga sa mata niya ang pag-asa. Mahal na mahal mo siguro ang lola mo, no? Sobra po Alam ko ring mahal na mahal niya ako, pero oks na din po sir. Sapat ang pagmamahal niya sa akin hanggang sa panahong magkita kami ulit. Nang gabing yun, ay pinag-isipang maigi ni Rafael ang mga sinabi ni Jessica. Baka nga nakikita ko ni Yana. Makikita niyang malungkot ako at nag-iisa. Siguradong malulungkot yun. Baka nga panahon na para ituloy ko ang buhay ko. At ibalik ang dating ako. Malakas na sabi nga ni Rafael sa kanyang sarili. Nagkatitigan nga ang dalawa ng mga ilang segundo rin. Nang biglang umiwas ng tingin, si Jessica, hindi niya kinaya ang titig ni Rafael sa kanya. Kinabukasan nga, maagang umalis si Rafael. Naisipan niyang bumalik na nga sa kanyang opisina pero bago pa man siya tuluyang bumalik, dumaan muna siya sa barberya. Sa tagal niya sa loob ng bahay, ay humaba na nga rin ang kanyang buhok. Umabot na nga yun sa may balikat niya. Pati ang balbas at bigote niya, napakalago na nga rin at hindi na nga halos makita ang kanyang muka. Pagdating niya sa opisina, nagulat naman ang mga empleyado. Good morning po sir, welcome back! Bati nga ng mga to.
Naging abala si Rafael ng araw na yun. Halos hindi na nga niya namalayan na hapon na pala. Masaya siyang umuwi. Naglilinis sa harap ng bahay si Jessica nang dumating si Rafael. Hi! Nakangiting bati nga ni Rafael sa dalaga. Good morning po, sir. Sino pong hinahanap niyo? Uy, Jessica, ano ka ba? Ayos ka lang ba? Sad nga ni Rafael. Po? Ano pong ibig niyong sabihin? Ako to, si Rafael. Hindi mo ba talaga ako nakikilala? Ganun ba talaga ako kapangit dati? Natatawang tanong pa nga ni Rafael. Sir Rafael? Hala, hindi ko po talaga kayo nakilala. Teka, bagong gupit po kayo? Pati balbas at saka bigote niyo wala na. Naka-formal na damit na rin po kayo. Lumabas po kayo? Jolly na tanong nga ni Jessica. Yes, galing ako sa opisina. Wow, talaga po. Kamusta po, sir? Actually, namiss kong patakbuhin ang negosyo namin. And to be honest, may mga kinakaharap ng problema ang aming negosyo kaya tamang-tama ang pagbabalik ko. Kwento nga ni Rafael kay Jessica. Sabi naman sa'yo, sir kayang-kaya mo yan. At kung sakali mang nakikita ka pala ng kapatid mo, sigurado akong masaya siya at proud na proud siya sa'yo. Salamat sa'yo, Jessica. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako magkakaroon ng lakas ng loob bumalik sa dati kong buhay. Wala yun. Malakas ka sa akin Lalo ngang naging malapit sa isa't isa sina Rafael at Jessica. At hindi nagtagal naging magnobyo nga si Rafael at Jessica. Walang ligaw ang nangyari. Napag-usapan lang nila na mahal na nga nila ang isa't isa. At hindi na nga sila mapaghiwalay pa kaya naman tinanggap na nga rin ng dalaga ang hiling ni Rafael na maging nobya niya. Halos nakabalik na nga sa normal si Rafael sa tulong ni Jessica. Hindi naman nagtagal nakarating nga ang balita sa kanyang mga magulang. Agad silang umuwi ng Pilipinas. Nagulat pa nga si Rafael nang dumating nga sa mansyon ng kanyang mama at papa. Ma, pa? Anong ginagawa niyo dito? May nangyari ba? Gulat na tanong pa nga ni Rafael. Wala, iho. Nag-report lang sa akin ng ating kumpanya at nagbalik ka na raw. Bakit hindi mo man lang kami pinagsabihan? Tila nagtatampo pa nga na saad ng kanyang mama. Biglaan lang din po kasi mama Pero pagsasabihan ko naman po talaga kayo. We're so happy that you're back, iho. Wika pa nga ni Doña Tessa, ang mama ni Rafael. Masaya rin po ako, mama. Ngiting saad naman ni Rafael. Sigurado ako matutuwa ang kapatid mo kung nakikita ka lamang niya ngayon. Nakangiti pa nga na saad nga ni Don Max, ang papa ni Rafael. I know pa. Paano nga pala nangyari ang lahat ng to? Akala namin he'll be lost for good. Mama, ipapakilala ko po sa iyo ang tao na tumulong po sa akin na makabalik sa aking buhay. Saad nga ni Rafael. Napakunot noo si Doña Tessa. Talaga ba, iho? Sige nga at malaki ang utang na loob namin sa kanya. Napakasaya namin na nakabalik ka na sa pagpapatakbo ng ating mga negosyo. Sigurado akong magugustuhan namin siya. Kung nakuha kanyang matulungan, makabalik sa normal mong buhay, I'm sure she's an amazing person. She is, Mama. And tama ka. Sigurado akong magugustuhan niyo rin siya. Bulalas nga ng binata. Umalis si Rafael at tinawag nga si Jessica. Hila-hila nito sa kamay nang bumalik siya. Mama, I want you to meet my girlfriend. Siya ang nagpa-realize sa akin na masarap mabuhay. Siya ang nagparamdam sa akin na dapat akong maging masaya. Dahil baka nga naman nakikita ko ni Hana. Hindi yun matutuwa na nagmumukmuk ako. Siya ang nagpa-realize sa akin na dapat pagkatapos nating madapa sa buhay, bumangon pa rin tayo dahil laging may pag-asa hanggat may buhay. Iho, bakit nakasuot siya ng uniforme? Nang pangkatulong, nagjo-joke ka ba? Nagulantang ang matanda nang makitang dalaga na nakasuot nga ng uniforme ng isang kasambahay. Nope ma, hindi po to joke. Naka-uniform po siya dahil dito po siya nagtatrabaho bilang kasambahay. Ikinuwento pa nga ni Rafael ang unang beses niyang narinig ang pag-awit ng dalaga. Ibinida pa nga niyang kanilang love story.
Lumapit nga si Doña Tessa kay Jessica. Sa buong akala nila, bebeso ito pero bigla nitong sinampal ang dalaga. "Mama!" sigaw ni Rafael. "Bakit niyo ho ako sinampal?" Gimbal pa nga na tanungan ni Jessica. "Sinampal kita para magising ka na sa katotohanan. Ambisyosa kang babae ka!" Sigaw naman ng matanda. "Ma, mahal ko po siya. Huwag niyo po siyang babastusin." Depensa naman ni Rafael. "Saad naman ni Doña Tessa? Isang katulong ang mahal mo? Pinaghirapan ka naming palakihin, alagaan at pag-aralin para lamang mapunta ka sa isang katulong? That's crazy, iho. Hindi ako makakapayag na mapunta ka sa isang tulad lamang niya." "Si Jessica ang mahal ko, ma. Wala akong pakialam kung mayaman o mahirap man siya. Ang importante sa akin ay mahal ko siya. Kung tutuusin nga ay dapat ka pang magpasalamat sa kanya dahil siya ang sumagip sa akin. Siya ang dahilan kung bakit nakabalik ako sa normal kong buhay." Mariing paliwanag pa nga ni Rafael. "Matalino, guwapo at mayaman ka, iho. Napakaraming babaeng magkakandara pa na mapansin mo. Hindi mo kailangan pagtiyagaan ng isang tulad niya. Hampas lupang babae na alam naman nating may interes lamang sa pamilya ng ating pamilya. Siguro nga, plinano lang niya lahat ng to dahil alam niya malungkot ka. Inalam niya ang weakness mo." Mata pobreng sabi pa nga ni Doña Tessa. "Aba ma'am, kahit hulait-laitin niyo po ko, wala akong magagawa, pero wag niyo naman po sanang pag-isipan ng masama ang pagmamahal ko sa anak niyo at ang intensyon ko po sa kanya at ang pagkatao ko. Hindi ho ako gold digger at hindi po ako ambisyosa. Mahal ko ho ang anak niyo dahil mabait at malambing po siya at hindi dahil sa pera niya. Nakita ko po ang mabuti niyang puso. Hindi naman po ako nanghihingi ng pera sa kanya eh." Depensa pa nga ni Jessica para sa kanyang sarili. Wala namang nagnanakaw na umaamin na magnanakaw siya, hindi ba? Bakit mo naman naaminin na gold digger ka? Eh di, napurnada lahat ang plano mo. Sayang pa. Patuloy na sabi pa nga ng matandang babae. "Stop it, mama." Sigaw naman ni Rafael. "Fine, iho. I guess ang importante sa ngayon ay nakarecover ka na sa pagkawala ng iyong kapatid. Mahirap din naman yun para sa amin, ng iyong papa. Pero wala tayong magagawa. Kailangan pa rin naman nating mabuhay. Hindi naman mawawala ang alaala ng iyong kapatid. Nasa puso lamang natin siya habang buhay." Ani pa nga ni Doña Tessa. Walang imik na nagtungo nga ang mag-asawa sa kanilang kwarto. Isinunod naman ng mga kasambayang kanilang magbagahe. Nang pumasok na nga sa kanilang kwarto ang mama at papa ni Rafael, pinuntahan niya si Jessica para humingi ng paumanhin sa asal ng kanyang mga magulang. Sa kusina niya natagpuan ng dalaga. "Andito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap eh." "Ah, tinapos ko lang kasi yung mga ligpitin dito sa kusina. May kailangan ka ba?" Tanong nga ni Jessica na namumula pa ang mga matatilong mula sa pag-iyak nga dahil sa mga sinabi sa kanya ng matanda. "Wala naman. I just wanted to check kung ayos ka lang ba. Gusto ko lang din humingi ng paumanhin sa inasal ng aking mga magulang. Pasensya ka na, Jessica. Kakausapin ko sila muli." Nahihiyang sabi pa nga ni Rafael. Hinaplos pa nga niyang pisngi na sinampal nga ng matanda. Yumuko siya at marahang hinalikan ng pisngi nito. "Alam ko namang hindi nila ako matatanggap. Hindi lang sa mga telenovelas nangyayari ang mga to, Rafael. Sa totoong buhay din, may mga ganito din. I'm sorry, Jessica. Hindi kita gustong masaktan." "Alam ko naman yun, Rafael. Huwag ka mag-alala. Sisiw lang naman sa akin ng ganyan. Pasok sa isang tenga tapos labas sa kabila. Nag-aalala lang talaga ako kasi baka bigla mo na lang akong iwan dahil sa mga magulang ko. Pero pagsasabihan ko sila, poprotektahan kita. Hindi kita iiwan, no. Mahal kita, Rafael. At hindi kita susukuan. Ipaglalaban kita. Ang sweet naman ng mahal ko, kaya naman mahal na mahal kita eh. Mas mahal kita." Nakangiti namang saad ni Jessica. "Teka, kung magpakasal na kaya tayo? Huy, ano ka ba? Baka nabibigla ka lang." Napailing si Rafael. "Hindi naman. Naisip ko lang kasi. Doon din naman papunta, 'di ba?
Yung relasyon natin, bakit? Pa tayo maghihintay, di ba? Gusto kitang pakasalan, Rafael. Pero parang hindi kasi maganda ang timing. Kita mo naman siguro ang naging reaksyon ng mga magulang mo, hindi ba? Jowa pa lang yan ha. Paano pa kapag nalaman nila na magpapakasal tayo? Baka ma-heart attack ang mama mo, no? Biro pa nga ni Jessica. Sino bang nagsabi na kailangan nilang malaman? Ha? Ano ibig mong sabihin? Takang tanong nga ni Jessica. Legal age na tayong dalawa. Hindi na natin kailangan pa ng parents' consent. Maaari tayong magpakasal kahit na kailan natin gustuhin, pwera lamang kung ayaw mo akong maging asawa. Sad pa nga ni Rafael na parang nangahamon pa nga. Siyempre gusto kitang pakasalan, no? Sad naman ni Jessica. Niyakap nga ni Rafael si Jessica. Hindi ka magsisisi. Pag pinakasalan mo ko, gagawin kitang reyna ng buong puso at buhay ko. Sus, napaka-OA naman ito. Oo na, magpapakasal na ako sa'yo. Sad na nga ni Jessica. Napasigaw pa nga si Rafael at agad naman siyang inawat ni Jessica. Huwag kang maingay. Baka marinig ka ng mama at papa mo, mabuko pa tayo eh. Tumatawang sabi na nga lamang ni Jessica. Oo nga pala, pero pumunta ka na ng munisipyo bukas. Alamin mong mga kailangan nating requirements sa dokumento nang maikasal na tayo. Excited nga na saad nga ni Rafael. Sige, pupunta ako bukas. Nakaka-excite naman. Kapag kinasal na tayo, ilihim na nga lamang muna natin para lang mas payapa ang ating pagsasama. Tsaka na natin planuhin pa ang iba nating gagawin. Ang mahalaga, may kasal tayo at magsumpaan tayo na magkakasama tayo ng panghabang buhay. Napangiti si Jessica. Walang problema. Sangayon naman ako dyan eh. May tiwala naman ako sa'yo. Agad ngang inayos nga ng dalawa ang kanilang dokumento at nagpakasal nga sila ng palihim. Isa yung secret wedding talaga. Nakampante naman si Jessica dahil inisip nga niya na hindi na nga sila mapaghihiwalay pa ng pamilya ni Rafael. Naging maayos pa rin naman ang paninirahan nila sa mansyon. Nakiusap si Rafael sa kanyang mga magulang na wag nga nilang atakihin o saktan ng dalaga. Hiningi niyang pabayaan na nga lamang sila sa kanilang relasyon at sumang-ayon naman ang mga to, kaya't inakala nga nila, Rafael at Jessica, na magiging maayos na nga ang lahat. Lingid sa kanilang kaalaman, ay may masamang plano pala ang mga to. Isang araw kinausap nga ni Doña Tessa si Rafael. Anak, kailangan kitang makausap. Napakunot no ang lalaki. Ano po yun, ma? Na-diagnose na may chronic heart disease ang iyong ama. Kailangan niyang maoperahan sa lalong madaling panahon. Kinakabahan nga ng saad niya. Mama, totoo po ba yan? Ano daw pong lagay ni Papa? Kailan po siya operahan? Kamusta po siya? Natatakot ang papa mo na magpa-opera dito sa Pilipinas. Ang nais sana niya sa Amerika mo operahan. Yan din sana ang gusto ko dahil mas magagaling ang mga doktor doon. Saad nga ni Donya. Madami din naman pong magagaling na doktor dito sa Pilipinas ah. Pangangatwiran pa nga ni Rafael. Nagiba naman kagad ang timpla ng matanda. Alam kong ayaw mong magtungo sa Amerika dahil sa babaeng yan. Hahayaan mo bang may mangyaring hindi maganda sa ama mo dahil lamang hindi mo maiwan ang babaeng yan? Mas importante ba talaga siya kaysa sa ama mo? Sarili mong laman at dugo. Dire-diretsong sabi na nga lamang ng matanda at nagsimula pa ngang umiyak. Hindi naman po sa ganun, ma. Hindi po ako gagawa ng ikapapahamak ni Papa. Naisip ko lang naman po talaga na marami din namang mga doktor na magagaling dito pero hindi ko gusto talaga na sa Amerika magpagamot si Papa. Wala naman po kasing problema doon, di ba? Kung talagang gusto mong isama ang babaeng yon, wala naman ding problema para makarating din siya sa Amerika. Nagpanggap pa ngang matanda na ayos lang sa kanya si Jessica para wag ngang maghinala si Rafael sa mga susunod nilang plano. Talaga ma? Okay na ho sa inyo na. Isama ko si Jessica at ang pagmamahalan po namin. Masayang-masaya nga ang binata sa kanyang narinig. Mahal niya ang mga magulang niya pero mahal din niya si Jessica. Masakit para sa kanya kapag hindi nagkasundo ang mga to. Sure anak, wala naman akong magagawa sa gusto mo eh. Malaki ka na
At may sarili ka ng desisyon. Mahal ka namin ng papa mo at hangad namin ang ikaliligaya mo. Sad pa nga ni Doña Tessa. Maraming salamat, Mama. Ipapaayos ko na po kaagad ang mga dokumento ni Jessica. Oo nga pala, wala pa palang visa si Jessica. Nagkunwari pang nagulat ang matanda pero ang totoo parte ito ng plano niya para mapaghiwalay ang dalaga at ang kanilang anak. Madali naman pong ipaayos yun. May mga koneksyon naman po tayo. Nakaiting sabi pa nga ni Rafael. Hindi naman mahina ang utak nito pero hindi pa rin ito makahalata. Marahil dahil mahal din niya ang kanyang mga magulang at mas pinili niyang magtiwala sa mga to at huwag silang pag-isipan ng masama. Pero hindi na makakahintay pa ang iyong papa, anak. Baka naman mapano na siya kung hintayin pa natin na magkaroon ng visa si Jessica. Alam mo naman na matagal nga ang pag-aayos ng ganun, di ba? Naiintindihan ko naman po, Ma. Mauna na lang po tayo. Susunod na lamang po si Jessica kapag okay na po lahat ng dokumento. Mapapatakbo ko naman po ang kumpanya natin kahit nasa Amerika ako. Ikinatuwa naman ni Donya ang sagot ni Rafael. Naayon ito sa kanyang plano. That's good, Iho. Puntahan mo na ang papa mo at sabihin mo nga alis na tayo kaagad para mapaoperahan na siya. Nag-aalala na kasi ang papa mo na baka hindi ka sumama. Dahil malala na daw, ang lagay ng matanda ay kailangan kaagad na magtungo na nga sa Amerika ang pamilya. Kinausap naman ni Rafael ng maayos ang kanyang asawa. Han, critical lang ang lagay ni Papa, kaya kailangan naming mauna sa Amerika. Huwag kang mag-alala, ipapaayos ko kaagad ang papeles mo para makasunod ka sa amin. Iintindihin ko naman, at hangad ko naman talaga na maging maayos ang lagay ng Papa mo. Pero kinakabahan lang talaga ako na baka matagalan bago tayo magkitang muli eh. Baka naman hindi mo na ako balikan. Emosyonal pa nga nasabi ni Jessica. Bakit naman? Ipaayos ko naman kaagad ang mga dokumento. O kung matatagalan talaga, maaari naman akong bumalik dito, umuwi para magkita tayo at ako mismong susundo sa'yo para makapunta ka ng Amerika. Pangako mo yan ha. Nagpipigil pa ngang maiyak si Jessica. Pero nahalata pa rin naman yun ni Rafael. Huwag ka nang umiyak. Mahal na mahal kita. Kaya nga pinakasalan kita, diba? Nagtungo na nga sa Amerika ang pamilya. Naiwan nga si Jessica na pinanghahawakan ng mga pangako ni Rafael at ramdam naman niya na talagang mahal siya nito pero hindi pa rin niya maalis ang mag-alala. Nangako si Rafael na 3 hanggang 4 na buwan lamang sila sa Amerika. Sinabi din ito na humigit kumulang 1 buwan ay makakasunod na nga siya sa Amerika pero nagdaan na ang 3 buwan. Hindi pa rin naaayos ang mga dokumento ni Jessica. Bihira ding tumawag si Rafael dahil abala nga ito sa pag-aalaga sa kanyang papa at nagkaroon din daw ng problema ang ilang properties nila doon. Pinanghihinaan na nga ng loob si Jessica. Pero nagulat ito isang araw. Dumating ang matandang babae mula sa Amerika. Magandang araw ho. Kamusta po? Biglaan po ata ang pag-uwi niyo ah. Gulat na tanong pa nga nito. Nagulat siya sa biglaang pag-uwi ng matanda at kinutuban na nga siya. Dahil hindi naman nabanggit ni Rafael na uuwi nga ang mama nito sa Pilipinas. Sagot pa nga ni Doña Tessa. Aba, hindi naman ako nasabihan na kailangan ko palang magpaalam sa'yo. Pag-uuwi ako sa pamamahay ko, sino ka ba dito? Ipapaalala ko lang sa'yo na katulong ka lang dito. Sad nga ni Doña Tessa. Sorry po. Hindi naman po yan ang ibig kong sabihin. Nagulat lang po talaga ako sa pag-uwi niyo. Kasama niyo ho ba si Rafael? Puno ng pag-asa na tanong nga ni Jessica na sumusulya pa nga sa labas ng bahay kung nandun ang kanyang asawa. Hindi siya makakauwi dahil inaasikaso niya ang kanyang papa at ilang ari-arian naman doon. Teka, bakit ang laki ng tiyan mo? Buntis ka ba? Gulat na tanong pa nga ng matanda nang mapatingin nga sa tiyan ni Jessica. Hindi pa naman yun kalakihan pero alam na nga niyang balingkinitan at maganda ang katawan nito. Pero nang oras na yun, alam niyang malaki ang tiyan nito. Opo, magiging lola na po kayo. Excited at nakangiti pa ngang saad ni Jessica. Nais sana niyang si Rafael ang unang makaalam ng magandang balita pero kinailangan na nga niyang sabihin yun sa mama ni Rafael dahil ramdam naman niya ang paghihinala nito.
Lola? Paano magiging lola ako nang dinadala mo? Hindi ka naman buntis nang umalis sa Pilipinas ang anak ko Hindi nga alam ni Rafael na buntis ka. Galit na saad pa nga ng matanda. Hindi ko pa po kasi nasabi sa kanya. Nasa Amerika na po kasi kayo nang malaman ko po na buntis ako. Isusurpresa ko nga po sana pagdating ko po doon. Ambisyosa ka talaga Kinagamit mo pa talaga ang anak ko para makarating ka sa Amerika? Saad pa ni Doña Tessa. Naku, hindi naman po sa ganun. Siya nga ho ang nagsabi sa akin na isasama niya po ako Hindi naman ho ako nang pumilit. Ang totoo niyan, kahit kailan naman po, hindi ako nangarap na magpunta sa Amerika. Ang tanging dahilan ko lang po talaga ng pagsama ko, sana ayoko pang mahiwalay nang matagal kay Rafael. Mahabang paliwanag naman ni Jessica. Hindi ako naniniwalang anak ni Rafael ang batang yan. Abay, nawala lang kami ng ilang buwan. Nabuntis ka na? Disgrasyada ka tapos ipapasagot mo sa anak ko? Nagpupuyos pa nga sa galit. Nasaad nga ng matandang Donya. Hindi po ako disgrasyada at lalong hindi ako masamang babae. Ang totoo po niyan, ikinasal na ho kami ng anak nyo. Asawa ko na siya. Kaya may karapatan po ako sa kanya. Napilitang umamin si Jessica dahil parang nawawala na nga siya ng pasensya sa pang-aakusa nga ng matanda. Hindi ako naniniwala. Teka, tatawagan ko si Rafael. Kinuha ng Donya ang kanyang cellphone at tinawagan nga ang binata. Hello anak. Ano ba tong pinagsasabi ng ambisyosang babae na to? Nakasal na daw kayo. My gosh, iho. Baka ikamatay ng papa mo kapag nalaman na ikinasal ka na ng palihim. Para mo na kaming binastos niyan. Halos mangiyak pa nga nasaad nga ni Doña Tessa. Naka-speakerphone pa nga matanda at naririnig nga ni Jessica ang kanilang usapan. Halata naman na nagalangan nga ang boses ni Rafael. Nararamdaman ni Jessica na hindi nito aaminin na kasal na nga sila dahil sa kondisyon ng kanyang papa. Mama, hindi pa po kami kasal. Kung magpapaksal po kami ay siguradong sasabihan ko naman po kayo. Isa pa, nangako naman po ako sa inyo na magpapakasal po sa anak ng kasorsyo nyo sa negosyo, hindi ba? Hindi na ho ako atras pa sa kasal namin ni Agnes, Mama. Mahinang sabi pa nga ni Rafael na siyang ikinagulat nga ni Jessica. Tila pinagbagsakan ng langit at lupa ang babae. Hindi na nga siya nakakibupa. Ramdam niyang hindi alam ni Rafael na naririnig niya ang kanilang pag-uusap. Sige na iho, asikasuhin mo na ang papa mo at magpapahinga na rin ako. I had a long flight. At nagpaalam na nga ang matanda. Nang maibaba nga ang telepono, humagulgol si Jessica. Narinig mo ba yon, Jessica? Ikakasal na si Rafael sa anak ng kasosyo namin sa negosyo kaya tigilan mo na ang pangangarap mo ng dilat. Humanap ka na ng ka-level mo at humanap ka na ng pipikutin mo na iba. Hindi kami bobo. And one more thing, magbalot-balot ka na ng mga gamit mo at lumayas ka na dito. Hindi na kami babalik pa dito at ibebenta na namin ang bahay na to. Kaya naman hindi na kayo magkikita pa ng anak ko. Yan ang sisiguraduhin ko. Hindi po yan totoo. Hindi po yan magagawa sa akin ng aking asawa. Saad ni Jessica. Ambisyosa ka na. Manaloko ka pa. Nagpabuntis ka sa iba tapos umaasa ka sa anak ko? Dali-daling kinuha ni Jessica ang kanyang cellphone mula sa kanyang bulsa. At akmang tatawagan na nga sana si Rafael, pero kinuha ng Donya ang kanyang cellphone at inilublob nga sa baso ng kape na nakapatong sa lamesa. Pipigilan pa sana ni Jessica ang Donya pero sinampal at sinabunutan nga siya nito. Huwag niyo po akong saktan. Buntis po ako, nakikita niyo naman po, di ba? Baka may masamang mangyari sa anak ko. Umiiyak pa nga naawat nga ni Jessica. Wala akong pakialam. Dahil hindi ko naman kaano-ano ang ipinagbubuntis mo. Ang kapal na mukha mong babae ka. Sigaw ni Doña Tessa. Kinaladkad pa nga ng Donya si Jessica palabas nga ng gate ng kanilang mansyon. Pilit na kumakawala nga si Jessica pero hindi naman siya makalaban dahil nakabantay nga ang mga bodyguards ng matanda. Nang nasa labas na nga siya ng gate ay wala na nga siyang magawa kundi umiyak. Ilang sandali pa dumating na nga ang isang kasambahay at nilapag nga ang bag ni Jessica. Nandoon nga ang kanyang mga damit. Pasensya ka ni Jessica. Napagutusan lamang ako. Malungkot na sabi ng kasamahan ni Jessica. Naiintindihan ko naman.
Pulong ni Jessica. Kamit ang kaunting pera niya. Nangupahan nga siya ng isang maliit na kwarto. Dito niya makikilala si Nando na may gusto nga sa kanya pero kaibigan lamang ang turing niya dito. Nakatira si Nando sa katabing kwarto. Binata rin ito at nagtatrabaho sa isang maliit na grocery store. Naging magkaibigan sila at ito ang umaalalay sa kanyang pagbubuntis. Napakalaki kasi ng tiyan ni Jessica at hirap na nga siyang kumilos madalas. Triplets ang pinanganak ni Jessica. Pinilit niyang buhayin ang mga anak. Lahat ng klaseng trabaho pinasok na niya. Malaki ang galit ni Jessica kay Rafael. Pinabayaan siya nito at ni anino nito hindi man lamang niya nakita. Sa pakiwari niya ay natulinga ang kasal nito kay Agnes. Nawala na lahat ng mga pangako at plano nga nito para sa kanila. Kasal sila at may legal nga siyang karapatan pero wala naman siyang pera para manghabla. At hindi rin niya alam kung paano sisimulan. Naisip din niyang kayanin na nga lamang ang lahat. Hindi para sa kanya, kundi para sa anak niya. Hindi niya gustong ipilit ang kanyang sarili sa tao na hindi naman pala siya kayang panindigan o ipaglaban. Madalas niyang ipagdasal na sana wag nang mag-cruise pa ang kanilang landas pero dadaan ang 7 taon at magkikita pala silang muli. Makalipas nga ang 7 taon, napadaan si Rafael sa comfort room ng kanilang opisina nang may marinig nga siyang pamilyar na boses. Napakalamig ng boses ng babaeng yun habang kumakanta ng isang makalumang kanta. Natigilan siya sa paglalakad. Teka, parang kakilala ko ang boses na yun ah. Hindi ako maaaring magkamali. Ilang sandali pa, nanatili nga si Rafael sa labas nga ng comfort room. Hindi rin niya maipaliwanag kung bakit pero nanatili nga siyang nakatayo at nakikinig sa boses na yun. Nanumbalik sa kanyang mga nangyari ilang taon na nga rin ang nakakaraan. Napakasakit ng mga yun para sa kanya. Ang alam lang kasi ni Rafael ay niloko nga siya ni Jessica. Pinaniwala siya ng kanyang mama na ibang lalaki ang nakabuntis dito na hindi naman imposible dahil umalis nga siya na hindi pa man alam na buntis nga si Jessica. Nagkaroon pa nga ito ng buwanang dalaw. Kaya mahirap ngang paniwalaan na si Rafael, ang ama ng triplets, na ipinanganak at pinalaking mag-isa ni Jessica. Natigil ang pagbabalik tanaw nga ni Rafael ang biglang lumabas nga ang isang babae. Ito pala ang kumakanta sa loob ng comfort room. Natulala si Rafael nang makaharap ito. Ikaw? Gulat na tanungan ng babae. Nakasuot ito ng uniforme ng pang-janitress. May dala pa nga itong timba at mga gamit pang linis. Jessica, anong ginagawa mo dito? Sabi ko na nga ba't pamilyar ang boses na yun? Bakit ka kumakanta sa comfort room ng aking opisina? Galit na tanong pa ni Rafael. Nanumbalik ang galit niya dito. Opisina mo to? Halatang nagulat nga rin si Jessica. Oo. Janitress ka dito? Tanong pabalik ng binata. Oo. Pero pwede naman siguro ako magpa-assign sa ibang department kung saan hindi ko makikita yung pagmumukha mo. Singhal pa nga ni Jessica. Wait, bakit parang ikaw pang galit sa akin? Sumbat naman ng binata. Malamang, alam nga namang ikaw ang magagalit, diba? Let me just remind you, Jessica. Ikaw ang nanloko sa akin. Sumbat pa nga ni Rafael. Napakunot na si Jessica. Excuse me? Ikaw ang umalis at hindi mo na ako binalikan pa. Pinakasalan mo ko, pero nagpakasal ka rin sa ibang babae sa Amerika. Kanino mo naman nasaga pang fake news na yan? Paano ako magpapakasal sa iba? At sa Amerika, kasal nga tayo, di ba? Narinig ko mismo nang kausap ka ng mama mo sa telepono nung umuwi siya sa mansyon nyo. Rinig na rinig ko na tinatanggi mong mag-asawa na tayo. Sinabi mo rin na magpapakasal ka sa ibang babae. What? Naalala ko pa yan. Umuwi si mama sa Pilipinas noon. Andun ka nung kausap niya ako? Tanong nga ni Rafael. Oo. At dinig na tinig ko kung paano mo sinabi na magpapakasal ka sa anak ng kasosyo sa negosyo ng mga magulang mo. Jessica, sinabi ko lang yun dahil may sakit ang papa. Wala naman talaga akong balak na magpakasal sa babaeng yun. Unang-una, labag yun sa batas.
Pangalawa, hindi ako naniniwala sa arranged marriage. At pangatlo, alam mo naman siguro, nakasal na ako, diba? At ikaw ang mahal ko. Hindi ako magpapakasal sa isang tao na dahil lamang sa negosyo. Ginawa ko lang yun para protektahan ka. Nakita mo na ang maginawa ng mama. Mas magagalit siya kapag nalaman niyang mag-asawa na tayo. Alam kong mas pag-iinitan ka niya kapag inamin kong mag-asawa na tayo. Sinabi ko lang yun na hindi tayo kasal para magkaroon ako ng sapat na panahon para umuwi at makausap ka. Pero bakit hindi ka na bumalik? Bumalik ako agad, Jessica, pero wala ka na sa mansyon. Ang sabi ng mama, sumama ka na daw sa lalaking nakabuntis sa'yo. Kitang-kita ang lungkot sa mga mata ni Rafael. Hindi ako umalis. Pinalayas ako ng mama mo. Kinaladkad pa nga ako palabas ng bahay eh. Sinaktan din niya ako kahit na nakikiusap akong baka may mangyari sa pinagbubuntis ko. Hindi nga niya ako pinayagang makapag-impake ng maayos. Sad pa nga nito kay Rafael. Malamang, nadatnan kanyang buntis sa ibang lalaki. Malamang magagalit yun. Saad naman pabalik ni Rafael. Napakunot na si Jessica. Ano? Sinubukan ko namang ipaliwanag sa mama mo na ikaw ang ama ng dinadala ko pero hindi siya naniwala. Sinira pa nga niyang cellphone ko kaya hindi kita makontakt. Hindi ko naman alam ang email o phone number mo dahil andun lahat sa cellphone ko. Paano kung magiging anak ang dinadala mo buwan ng dalaw ka bago ako umalis papuntang Amerika? Usisa pa nga ni Rafael. May mga ganong sitwasyon naman daw talaga, sabi ng doktor. Nasa Amerika ka na nang malaman na buntis ako. Susurpresahin sana kita pero ako naman ang nasurpresa ng mama mo. Pero huwag kang mag-alala. Hindi na mahalaga yon. Hindi naman kita pipiliting maniwala na ikaw ang tatay ng mga anak ko eh. Pairap pa nga nasabi ni Jessica. Mga anak? Gulat na tanong nga ni Rafael. Oo, triplets kasi ang mga anak ko. Papasok na nga sila ng paaralan kaya ako nag-a-apply na janitress dito para matugunan ko mga pangangailangan nila. Hindi na kasi kaya ng kita ko sa paglalako ng pagkain ng gastos sa pag-aaral lalo na 3 pa nga sila. Anyway, sige na. Mauna na ako. Huwag kang mag-alala. Magpapaalam ako sa agency namin para ilipat na lamang ako para hindi na tayo magkita pa. Pagkasabi noon, tumalikod na nga para umalis si Jessica pero pinigilan siya at hinawakan sa braso ni Rafael. Jessica, gusto ko sanang makilala ang mga bata. Malumani na sabi pa nga ng binata. Huwag na. Ayos lang kami, Rafael. Huwag ka nang maobliga pa. Hindi ko naman sila ipipilit sa'yo eh. Kung may duda ka, ayoko mawala ng dignidad ang mga anak ko na ipinipilit ko sila sa taong hindi naman sila tanggap. Ani pa nga ni Jessica. I'm sorry. Sana maintindihan mo rin ang sitwasyon ko. Pero asawa mo ko, Rafael. Kahit ano pa man ang sitwasyon, dapat nagtiwala ka sa akin. Dapat naisip mong hindi kita kayang lokohin. Ganun ba talagang tingin mo sa akin, ha? Na magpapabuntis ako sa iba habang nasa malayo ka? Puno ng hinanakit na sumbat pa nga ni Jessica. Natigilan si Rafael. Tama naman si Jessica. Dapat pinanghawakan niya ang pagmamahalan nila. Hindi siya dapat nagpadala sa mga sulsol ng kanyang sinungaling at matapobering ina. Patawarin mo sana ako, Jessica. Halos maluha nga na sabi ni Rafael. Okay na yon. Matagal na yon. Mapait naman, nangiti ang rumihistro nga sa mukha ni Jessica at tuluyan na nga itong naglakad. Palayo. Si Rafael naman ay bumalik na nga sa kanyang opisina pero hindi rin siya mapalagay. Panay ang lakad niya nang pabalik-balik. May mga anak na ako. May triplets akong mga anak. At wala ako sa tabi nila sa buong 7 taon ng buhay nila. Malakas na sabi nga ni Rafael sa kanyang sarili. Panay ang hawak niya sa kanyang noo at tila ba sumasakit na nga ang ulo niya sa pag-iisip. Buong araw naman hindi mapakali si Rafael at iniisip niya ang tungkol sa sinabi ni Jessica na triplets. Gusto niyang makilala ang mga bata pero kinakabahan siya sa magiging reaksyon ni Jessica. Ramdam niya na masamang-masama pa rin ang loob nito sa kanya. Siya man, masama din ang loob nung una. 7 taon na nga siyang naniwala na niloko siya ng kanyang asawa. 7 taon na nga siyang nabuhay sa kasinungalingan. Hindi niya lubos maisip kung paano yon nagawa ng kanyang mama. Alam niyang sasabihin lamang
ng kanyang mama na pinoprotektahan lamang siya nito pero labis-labis na ang ginawa nito. Ipinagkait na nito sa kanya ang pagkakataong maging ama sa kanyang mga anak at hindi na nga niya hahayaan pa na mangyari yun ngayon. Bago pa matapos ang araw, nakapagdesisyon na nga si Rafael. Hinintay niya sa labas nang gusali si Jessica. Kailangan niyang ipaglaban ang dating hindi nga niya nagawa. Malayo pa lamang, nakita na nga ni Jessica si Rafael pero hindi na nga siya nakaiwas pa. Halata naman kasi na nakita na nga niya ito. Paglapit pa lamang ni Rafael ay agad na nga itong nagsalita. Baka pwedeng ihatid na kita sa bahay mo at nang makilala ko ng mga bata. Ani pa nga ni Rafael. Agad-agad? Sarkastikong tanong naman ni Jessica. Sorry. May lakad ka ba? Usisa naman ng binata. Wala naman pero pagod ako. Ang dami kong nilinisang banyo. Gusto kong matulog ka agad pag uwi ko. Isa pa, 7 taon akong nagalit sa'yo. Sa tingin mo ba, madali para sa akin na makita ka ngayon? Ayoko ring biglain ng mga bata. At ang sarili ko syempre. Pumasok lang ako ng trabaho tapos pag uwi ko may tatay na sila kaagad. Irritableng saad pa nga ni Jessica. Napairap na nga lamang siya sa lalaki. Naiintindihan ko naman. Handa akong maghintay, Jessica. Hindi na nga sumagot pa si Jessica. Tumango na nga lamang ito at naglakad nga lampas kay Rafael. Pag-uwi naman niya ng bahay ay hindi rin siya makatulog. Halo-halong galit, puot at inis ang kanyang nararamdaman sa muli nga nilang pagkikita ng kanyang asawa. Napatitig siya sa triplets na naglalaro. Alam niyang karapatan ng mga to na makilala nga ang kanilang ama, lalo na't hindi naman pala siya niloko nito. Bagkus ay biktima lang din ito, pero parang hindi pa nga niya kaya. Napalagi ang makita si Rafael. Malalim ang sugat sa kanyang puso. Halos araw-araw nga akong makiusap nga si Rafael pero tinatanggihan siya ni Jessica. Isang araw na hindi nakapasok ng trabaho si Jessica ay talaga namang nag-alala si Rafael. Ipinagtanong nga niya kung nasan si Jessica pero hindi rin alam ng kanyang mga kasamahan. Naisipan niyang tanungin nga ang head ng mga janitors at nagpaalam daw ito na hindi makakapasok dahil na ospital daw ang anak nito. Agad na sumugod nga si Rafael sa ospital. Nabutan niyang umiiyak sa labas ng emergency room si Jessica. Anong nangyari? Nag-aalalang tanong nga ni Rafael. Nagulat naman si Jessica sa pagdating nito. Anong ginagawa mo dito? Hindi na yan importante, Jessica. Anong nangyari sa bata? Giit pa nga nito. Hindi ko alam. Nilagnat lang siya. Nang ubod ng taas, nangihina siya at halos hindi na nga makausap kaya't dinala ko na kaagad dito. Paliwanag pa nga ng dalaga. Habang nag-uusap sila, dumating nga ang doktor. Kayo ba ang magulang ng bata? Tanong nga nito. Ako ho ang nanay. Ani ni Jessica. Ako ho ang tatay. Ano pong lagay ng bata? Sabat naman ni Rafael. Napakababa ho ng platelets ng bata at nag-positive po siya sa dengue. Delikado na ho ang lagay niya. Rare po ang type ng dugo ng bata at AB negative po. Wala ho kaming ganyang blood type, baka pwede po kayong magpa-test. Paliwanag ng doktor. Wala kayong dugo? Anong klaseng ospital to? Ililipat na lamang namin ang bata. Galit na sabi pa nga ni Rafael. Pwede niyo naman pong ilipat ang bata pero masyado na hong mahina sa ngayon. I suggest na masalinan muna siya ng dugo bago ilipat. Isa pa, kahit ilipat niyo siya ay mahihirapan po kayong makahanap ng dugo dahil nag-check na din ho kami sa malalapit na private hospitals and wala din po silang AB negative na dugo. Malumani na paliwanag naman ng doktor. Magpapatest ho ako. Ani naman ni Jessica. AB negative po ang dugo ko. Maaari akong magbigay ng dugo sa bata. Halos nakahinga ng mabuti si Rafael dahil pareho pala sila ng blood type ng kanyang anak. Pumayag naman kaagad si Jessica dahil hindi niya dapat pinapairal ngayon ang pride niya. Mas kailangan to ng kanyang anak. Naging maayos naman ang resulta. Agad na nasalinan nga ng dugo si Bebe
At nang maayos-ayos na nga ang lagay nito, pumirma ng waiver ang dalawa para ilipat ng private hospital ang bata. Nang nasa biyahe na nga sila, ay nagpapahayag pa rin ng pagkainis si Jessica. Kaklaruhin ko lang hindi ko to utang na loob. At hindi ako magbibigay ng kahit na anong kapalit. Ikaw ang may gusto na ilipat sa private hospital ang bata. Mariin na sabi pa nga ni Jessica. Wala naman akong hinihinging kapalit Gusto ko lang talaga na masiguro na ligtas ang bata. Yun naman ang gusto ko. Maari naman siyang gumaling kahit nasa pampublikong ospital. Napakababa ng immune system ng bata. Maari siyang makasagap ng mga sakit o impeksyon kapag sa pedia ward siya ilalagay. Iba-iba ang sakit ng mga bata doon. Tama naman ang sinasabi ni Rafael. Pero dahil sa tindi ng galit niya dito, ay ayaw sana niyang magkaroon ng utang na loob dito. Ano nga palang pangalan ng bata? Tanong ni Rafael. Feo ang pangalan niya. Ang dalawa nasa bahay sila, si Thor at Thomas. Iniwan ko lamang sila sa kapitbahay na si Nando. Siya ang naging katuwang ko simula. Sanggol pa lamang ang mga bata. Kapag nailipat na si Teo sa kwarto niya, kukunin mo sila Thor at Thomas. Aba, so nagmamando ka na pala ngayon. Saad pa nga ni Jessica. Hindi naman sa nagmamando, Jessica. Malamang sa bahay niyo nagka-dengue si Teo. Hindi malayong makagat din ng lamok at magka-dengue ang dalawa. Mas makabubuti kung sa hospital na lang muna sila mamalagi. Kukuha na lamang ako ng malaking kwarto. Natahimik na nga lamang si Jessica. May punto naman kasi si Rafael. Ilang sandali pa, nailipat na nga ang bata sa isang magandang ospital. Nagbantay sa kwarto si Rafael at umuwi naman si Jessica para kumuha ng mga damit nila. At para kuhanin na nga rin ang dalawa pa nga niyang anak. Nang bumalik na nga si Jessica, kasama na ang dalawa pang bata. Naging emosyonal si Rafael nang makita ang mga to. Hello, maiksing bati nga niya. Hello po, sino po kayo? Tanong nga ni Thor. Hindi nga nakasagot kagad si Rafael dahil nagsalita kagad si Jessica. Katrabaho ko siya, anak. Naawa lamang siya kay Teo kaya tinutulungan niya tayo. Katrabaho niyo po? Naglilinis din po ba kayo ng mga banyo? Bakit po ganyan ang suot niyo? Para po kayong boss Iba ang trabaho niya, pero parehong kumpanya lang kami. Tama na nga yan, anak. Kung ano-anong tinatanong mo. Kumain na ba kayo? Tanong ni Rafael. Hindi pa nga po, kakain na po sana kami nang dumating po si nanay para sunduin kami. Ganun ba? Teka, bibili ako ng pagkain. Gutom na rin ako Saad na nga lamang bigla ni Rafael. Salamat po! Umalis nga si Rafael para bumili ng pagkain. Pagbalik niya, ay may dala na nga siyang mga kahon ng pizza. May dala rin siyang fried chicken at pasta. Pati na nga drinks ay dala ni Rafael. Nakaupo naman ang mga bata at nanonood nga ng TV. Si Jessica naman ay naupo nga sa couch, pero nakatulog nga ito. Alam ni Rafael na pagod dito kaya tinayaan na nga lamang muna niya itong makatulog. Tinawag niya ang mga bata at inayang kumain. Nahihiya man, lumapit na nga rin sa lamesa ang mga to. Halina kayo, kumain kayo. Nakakahiya naman po. Ang dami niyo pong binili tsaka mukhang mamahalin pa po ang mga yan. Huwag kayong mahiya. Para sa inyo talaga lahat ng yan. At gutom na rin pala ako. Tara, kain tayo? Pilit kinukuha ni Rafael ang loob ng mga bata. Itinatago naman niya ang pagiging emosyonal. Ang totoo ay gustong-gusto na nga niyang yakapin at hagka ng mga to. Matapos kumain, ay pinaharam nga ni Rafael ang kanyang cellphone sa mga bata at naglaro sila ng mga games. Nagsisigawan sa tawa ang mga to, kaya naman naalimpungatan si Jessica. Ang ingay niyo, baka magising ang kapatid niyo. Ano po ginagawa niyo? Sorry po, Nay. Naglalaro lang po kami. Ibalik niyo na nga yung cellphone. Baka masira niyo pa yan. Sad nga ni Jessica. Hindi naman yan masisira, Jessica. Hayaan mo na silang maglaro at maiinip lang ang mga yan. Hindi na kita ginising. At alam ko namang pagod ka. Kumain ka na, Jessica.
Ipinagtabi ka na namin ng pagkain. Masuyong saad na nga lamang ni Rafael kay Jessica. Nay, kumain ka na po. Ang sasarap po ng mga pagkain binili po ni Sir Rafael. Busog pa ako. Busog? Kailan ka pa ba huling kumain? Kailangan mong kumain, Jessica. Kailangan mo ng sapat na lakas. Kailangan ka ng mga bata, lalo na si Theo. Tumayo si Rafael at ipinaghanda nga ng pagkain si Jessica. Inabot nga niya dito ang isang plato na may mga pizza, chicken at pasta. Sige na, kumain ka na. Kahit para sa mga bata lang. Umirap na nga lamang si Jessica pero inabot niya pa rin ito ng plato. Nakaramdam na nga rin siya ng gutom nang maamoy ang laman ng plato. Bumalik sa lamesa si Rafael at kumuha nga ng tubig para kay Jessica. Muli itong lumapit at iniabot nga ang bottled water. Nakaramdam naman ng tuwa si Jessica. Ramdam naman niya ang effort ni Rafael. Ngumiti siya at nagpasalamat. Ikaw, kumain ka na ba? Oo, kasabay ko ang mga bata. Kumain na kami habang natutulog ka. Salamat sa pag-asikasa mo sa kanila. Sad na nga lamang ni Jessica. Wala yun. Masaya akong makasama sila. At sana nga, mas matagal ko pa silang makasama. Natahimik lamang si Jessica. Hindi niya alam kung handa na ba siyang maging parte ng buhay nila Rafael. Nakakaramdam din siya ng takot na baka gawan nga siya muli ng masama ni Doña Tessa at Don Max. Ayaw niyang madamay sa kaguluhan ang kanyang mga musmos at inosenteng anak. Ilang araw ding nanatili sa ospital si Theo. Araw-araw ding dumadaan sa ospital si Rafael pagkatapos ng kanyang trabaho. Tila ba hindi kumpleto ang kanyang araw kung hindi nga niya makikita si Jessica at ang mga bata. Nagdadala siya ng pagkain at mga laruan para may pagkaabalahan nga ang mga bata. Hindi ka ba napapagod? Maghapon ka sa opisina tapos dumadaan ka pa dito sa ospital. Kaya ko na mga sikasuhin ng mga bata. Sad nga ni Jessica isang araw. Parang kulang ang araw ko kung hindi ko sila nakikita. Sagot naman pabalik ni Rafael. Natahimik lamang si Jessica. Ayaw naman niyang maging masaya dahil baka may nakaambang lungkot na naman. Unti-unti na nga ring bumuti ang sitwasyon ng anak nilang si Theo. Pinipilit naman ni Rafael na may kapagayos nga sa dalaga pero tila malaki talaga ang galit nito sa kanya. Nang pauwi na nga ang bata, ay pinipilit ni Rafael si Jessica na ipagtapat na sa mga bata na siya ang tunay na ama ng mga to. Mga anak, sandali lang ha. May pag-uusapan lang kami sandali sa labas. Paalam nga ni Jessica sa mga bata. Sige po, nanay! Halos sabay-sabay naman sabi ng triplets. Hinila ni Jessica si Rafael palabas ng kwarto. Dito na pinakawalan nga ni Jessica ang lahat naggalit na matagal na nga niyang kinikimkim. Porket nakatulong ka? Gusto mo nang sabihin na ikaw ang tatay nila? Yan ang habang sinasabi ko eh. Kaya nagdadalawang isip ako na pabayaan kang tumulong. Alam kong may hihingin kang kapalit. Galit na sabi ni Jessica. Hindi ako humihingi ng kapalit, Jessica. Karapatan kong makilala ko ng mga anak ko bilang kanilang ama. Anong karapatan ang sinasabi mo? Nawala na yan nang iwan mo kami. Kritikal ang kondisyon ni Papa. Hindi ko sila masuway. Dinukot ni Rafael ang cellphone sa kanyang bulsa at pinakita yon kay Jessica. Ayan ang ticket ko nun. Pauwi na ako ng Pilipinas. Tatakasan ko ang pakiusap nila na maikasal ako sa babaeng gusto nila. Nagpanggap lamang ako na magpapakasal para makauwi ako sa'yo. Paliwanag ni Rafael. Dito na naiyak si Jessica. Bakit ba galit na galit sa akin ng mama at papa mo? Porket ba katulong lang ako dati? Porket ba't mahirap lang ako? May karapatan na silang gawin ang lahat ng to sa akin? At sa mga bata. Jessica, alam ko hindi maganda ang ginawa nila. Pero sa ngayon, hindi importante yan. Ang importante tayo. Ang kasalukuyan. Alam ko pagbabayaran din nila ang mga masasamang nagawa nila. Pero Jessica, mahal pa rin kita. Ikaw ang pinakasalan ko. Hindi ko naman maiaalis sa'yo na magalit ka sa akin pero sana man lang
mabigyan mo ko ng sapat na panahon para makasama ang mga anak natin. Sana, mabigyan mo ko ng pagkakataon na maging ama sa kanila. Emosyonal na pakiusap pa nga ni Rafael. Nag-uusap sila nang bigla silang makarinig ng kaluskos at nakita nila bukas ang pinto. Pagpasok nila ng kwarto ay nakita nilang umiiyak ang mga bata. Magkakatabi silang nakaupo sa gilid ng kama. Mga anak, bakit kayo umiiyak? Nag-aalalang tanong pa nga ni Jessica. Narinig po namin kayong nag-aaway. Siya po ba ang tatay namin? Tanong nga ni Thor. Napabuntong hininga si Jessica. Hindi naman kumikibo si Rafael. Ramdam ni Jessica na may respeto pa rin ito sa kanya. Hindi ito sumasagot. Oo anak, siya ang tunay niyong tatay. Mahinang sagot na nga lamang ni Jessica. Hindi ko kayo iniwan mga anak. Sana maniwala kayo sa akin. Emosyonal na sabi naman kaagad ni Rafael. Narinig naman po namin ang pag-uusap niyo ni nanay. Naniniwala naman po kami sa'yo. Pwede na po ba namin kayong tawaging tatay? Nahihiyang tanong nga ni Thomas. Aba oo naman. Ako ba maaari ko na ba kayong yakapin? Oo naman po. Sabay-sabay na sagot nga ng triplets. Lumapit nga si Rafael at niyakap ang kanyang mga anak. Naging malapit sa kanyang mga bata sa nakaraang araw na magkakasama sila pero hindi siya nagkaroon ng lakas ng loob na yakapin ng mga to. Mahal na mahal ko kayo mga anak. Huwag na po kayong mawawala, tatay. Dati pa po namin gusto magkaroon ng tatay eh. Ani nga ni Thomas. Hinding-hindi na ako mawawala mga anak. Ang gusto ko nga sana, makasama ko kayo ng mas matagal. Kung papayag nga ang nanay niyo gusto ko sanang sa akin na muna kayo tumira. Nahihibang ka na ba? Galit na tanong nga ni Jessica. Hindi ba't sinabi ng doktor na kapag nagka-dengue ang isang bata ay mas mataas ang tsansa na magkaroon siya ulit nito? At paano kung sila Thor at Thomas naman ang magka-dengue? Look, hindi ko minamalit ang bahay na naibibigay mo sa mga anak natin. Pero kailangan nila ng ligtas na lugar. My children deserve all the best things in life. Pabayaan mong ibigay ko sa kanila ang mga bagay na dati pa dapat nilang nakuha. Pakiusap nga ni Rafael. Hindi ako papayag na tumira sa'yo. Paano kung gawa na naman ako ng masama ng yung mama at madami pang mga bata? Okay lang sana kung ako pero kung pati sila, hindi ko kakayanin. Ramdam ni Rafael ang takot at pag-aalala sa boses ni Jessica. Hindi rin naman niya masisisi kung na-trauma na nga ito sa mga nangyari dati. Hindi ako makakapayag na makalapit pa sila sa'yo. Sa inyo, poprotektahan ko kayo ng mga anak natin. Bigyan mo pa sana ako ng pagkakataon, Jessica. Ilang sandali ring nag-isip si Jessica pero dahil na nga rin sa pangungulit ng mga bata ay pumayag na nga rin ito. Sige, alang-alang sa ikabubuti ng mga anak natin, papayag ako. Matagal na rin naman silang nangulila sa'yo. Payag ako pero oras na gambalain kami ng mama mo ay hindi mo na makikita pa ang mga bata. Mali na pumayag akong magpaapi sa mama mo noon pero ngayong may mga anak na tayo, hindi ako papayag na gambalain niya kami. Banta pa nga ni Jessica. Hindi na siya magpapaapi pang muli. Ipaglalaban niya ang kanyang mga anak. Pangako. Maiksi ngunit makabuluhang sagot naman ni Rafael. Nang araw na yun nga, dumiretso sila sa bahay nila Jessica para kunin ang kanilang mga gamit. Nahabag nga si Rafael sa itsura ng kanilang bahay. Napakaliit lamang noon at sira-sira pa. Malapit din sila sa sapa kaya marahil nagka-dengue ang bata dahil madaming lamok na nanggagaling doon. Ramdam naman ni Rafael na ibinigay nga ni Jessica lahat ng kaya niya pero sadyang mahirap lang talaga bumuhay at magpalaki ng 3 bata na mag-isa. Nakaramdam ng pagkakonsensya si Rafael kahit na alam naman niya na ginawa niyang lahat ng kaya niya. Nagpaalam na nga rin si Jessica kay Nando. Nando,
Ito nga pala si Rafael, ang tatay ng mga bata. Doon na muna kami titira sa bahay niya. Nakakatakot kasi na baka pati sila Tora at Thomas magkadengge dito eh. Isa pa, nakiusap ang mga bata sa akin na makasama ang kanilang ama. Mahabang paliwanag naman ni Jessica. Kita naman ang lungkot sa mukha ni Nando. Matagal na itong may gusto kay Jessica bagamat nilinaw naman niya na kaibigan lamang ang tingin niya dito. Nag-aayos nga ng gamit si Jessica at naiwang magkausap nga sina Nando at Rafael. Sinabi sa akin ni Jessica na ikaw daw ang naging katuwang niya ng mga panahong wala ako. Mahabang kwento pero naging biktima lang din ako ng mga ginawa ng aking mama para mapaghiwalay kami. Naikwento nga sa akin ni Jessica. Salamat sa lahat ng mga naitulong mo sa aking mag-iina. Tatanawin ko tong utang na loob, ang lahat ng mga ginawa mo para sa kanila. Wala yun. Ang totoo, mahal ko si Jessica. Pero sa unang araw pa lamang ng pagkakakilala namin, sinabi na niya kaagad sa akin na kaibigan lang talaga ang turing niya sa akin. Ikaw pa rin ang mahal niya, Rafael. Ang swerte mo at mahal na mahal ka niya. Kahit na nangyari yan sa inyo, sa kabila ng lahat ng nangyari, ikaw pa din ang mahal niya. Huwag mo sanang sayangin yun. Sana, alagaan at mahalin mo sila ng mga bata. Huwag mo sanang hayaang magambala sila muli ng iyong mama. Makakaasa ka. Salamat muli. Matapos kunin ang kanilang mga gamit, dumiretso na nga sila sa kondo ni Rafael. Halos lumuwa naman ang mga mata ng triplets nang makitang napakagandang kondo. Dito na po tayo titira? Tanong nga ni Teo. Ayaw mo ba anak? Biro pa nga ni Rafael. Gusto po namin dito. Sabay-sabay na sabi naman ng mga bata. Mga anak, sa inyo tong kondo na to. Lahat ng meron ako ay para sa inyo. Nakangiting sabi naman ni Rafael. Baka naman ma-spoil ang mga bata. Saad naman ni Jessica. Ano ka ba? Para sa kanila talaga ang mga yan. Ilang taong na ipagkait sa kanila ang buhay na dapat tinatamasa nila. Nakapangiti na nga lamang si Jessica. Masaya na rin ako na mahal mo ang mga bata. Mahal ka rin nila. Salamat sa pagkakataong ibinigay mo sa akin, Jessica, para makasama muli ang mga bata. Karapatan mo naman yun eh. At karapatan din ng mga bata na makasama ka. Eh ako, legal na asawa mo pa rin ako, di ba? May karapatan din ba ako sa'yo? Pilyong tanong pa nga ni Rafael. Puro ka talaga kulukuhan. Hinampas pa nga ni Jessica sa braso ang binata at namula nga ang pisngi nito sa sinabi ni Rafael. Bakit ba? Hindi naman tayo nagpaanol, di ba? Legal din ang kasal natin kaya ibig sabihin mag-asawa pa rin tayo. Oo na. Ang totoo, hindi naman talaga ako nagkaroon ng nobyo simula nung nagkahiwalay tayo eh. Siguro dahil kahit papaano, umaasa rin ako na magkakaayos pa tayo. Ako rin, Jessica. Kahit nung panahong puno pa ng galit ang puso ko, naiisip pa rin kita. Inaasam ko pa rin na makita kita. Ang dami ring nangyari sa atin, ano? Minsan sumasama ang loob ko, Rafael. Bakit hindi na lang naging normal ang love story natin? Iba-iba naman talaga ang kwento ng bawat isa, Jessica. Sa tingin ko ang importante nagkita pa rin tayo. Wala na akong reklamo sa mga nawalang panahon sa atin. Wala na rin naman tayong magagawa eh. Hindi na natin maibabalik ang dati. Ang importante, magkasama na tayo ulit ngayon. Huwag na nating sayangin pa ang oras na meron tayo. Huwag nating sayangin ang pagkakataon na meron tayo ngayon. Matindi ka ring mangumbinsi eh. Ang galing mo. Sige na nga. Saad na lamang ni Jessica. Pinatigil na ni Rafael si Jessica sa pagtatrabaho bilang janitress. Nais niya nga sikasuhin na nga lamang nito ang mga bata lalo na at nagsimula na nga rin pumasok sa paaralan. Nagkabalikan na nga rin sila. Kaya naman gusto ni Rafael na si Jessica mismo ang nag-aasikaso sa kanya sa tuwing umuuwi siya galing sa opisina. Namuhay naman sila ng masaya at payapa ngunit sa kabila ng kanilang paglilihim ay nakarating pa rin sa mga magulang ni Rafael ang tungkol dito. Sumugod ng matatanda sa kondo. May sarili silang susi dito kaya naman nakapasok sila
sa condo, unit, kahit nasa opisina pa nga si Rafael. Si Jessica naman nag-aayos nga ng kanilang mga gamit kaya ang mga triplets lamang ang naabutan ng matanda. Sino kayo? Tanong nga ni Doña Tessa nang makitang nakaupo sa sofa ang tatlo at nanonood nga ng cartoon sa TV. Hello po, ako po si Teo. Ito naman po ang mga kapatid ko na sila Tor at Thomas. Triplets po kami. Dito kayo nakatira? Opo, dito po kami nakatira. Sino po kayo? Anong pangalan ng mga magulang nyo? Ang nanay po namin ay si Jessica at Rafael naman po ang pangalan ng aming tatay. Pero wala po siya dito ngayon eh. Nagtatrabaho po siya. Si nanay naman po nasa kwarto po nag-aayos po ng gamit ni tatay. Napaluha nga si Doña Tessa. Kahit anong tigas pala ng puso nito, lalambot din kapag nakita ang kanyang mga apo. Kamukhang kamukha naman kasi ni Rafael ang mga bata. Hindi may kakalila, nanganak niya ang mga to. Ganito din ang itsura ni Rafael ng bata pa nga ito. Pati ang kutis, kulay ng buhok at dimples, nakuha ng mga bata sa ama. Kamukhang kamukha nila si Rafael. Bulong nga ni Don Max, na hindi pa nga makapaniwala sa kanyang nakikita. Gusto niyo pong manood ng cartoons? Magiliw na tanong pa nga ng bibong si Teo. Aba oo, ayos lang ba na tumabi ako sa'yo? Opo, ayos lang po. Maganda po itong cartoons. Siguradong magugustuhan niyo po. Kayo po, gusto niyo rin po bang manood? Dito po kayo sa tabi ko. Magkasunod na saad naman ni na Tor at Teo sa babae at tumabi nga naman ito sa kanila. Sabi pa nga ni Teo, Kaibigan niyo po ba si tatay? Pwede po bang lolo at lola na lang po itawag namin sa inyo? Wala po kasi kaming lolo at lola eh. Gusto nga po namin magkaroon ng lolo at lola pero wala po. Ayaw daw po sa amin ang lolo at saka lola namin. Malungkot na sabi nga ni Teo. Nagkatinginan ng dalawang matanda sa kanilang narinig. Nanlumos sila at naramdaman nila ang kanilang pagkakamali. Malakas din kasi ang lukso ng dugo nang makita nga nilang mga bata. Baka naman, nagkamali lang mga lolo at lola nyo. Pero, mahal din kayo ng mga yun. Ani na nga lamang ni Don Max. Talaga po? Oo, ang cute nyo eh. Sigurado akong kapag nakita kayo ng lolo at lola nyo, matutuwa ang mga yun. Sana nga po. Masayang nanood nga ng cartoons ang mga bata kasama ang kanilang lolo at lola. Hindi na nila napansin pa na dumating na nga si Rafael. Gulat na gulat ito sa nadatnan niya. Dahan-dahan nga siyang naglakad at tinawag sa kwarto si Jessica. Andito pala sila mama? Gulat na tanong nga nito at mas nagulat naman si Jessica. Patakbo sana itong lalabas ng kwarto dahil sa takot na baka sakta ng matatanda ang kanyang mga anak pero pinigilan siya ni Rafael. Relax lang. Wala silang gagawin sa mga bata. Nagulat nga ako at parang tuwang-tuwa pa nga sila sa mga apo nila eh. Seryoso? Takang tanong ni Jessica. Magkahawak kamay silang nagtungo sa sala at nagulat si Jessica sa kanyang nakita. Hi tatay, nakauwi ka na po pala. Bati nga ni Teo at napatayo naman ang mag-asawa. Anak, panimulang saad nga ni Doña Tessa. Hi ma. Nakilala mo na pala ang mga apo mo. Saad naman ni Rafael. Kamukhang kamukha mo sila iho. Ganitong ganito ang itsura mo nung bata ka pa. Anak, patawarin mo kami sa nagawa namin ng mama mo. Saad na nga lamang ni Don Max. Jessica, hindi ko alam kung kakayanin mo pa ako mapatawad. Nagkamali kami. Malaki ang pagkakamali namin. Sana kahit mga apo namin ay makabawi kami. Napatawad ko na ho kayo. Lolo at lola ho kayo ng mga anak ko kaya't hindi ko kayang magtanim ng galit sa inyo. Pero sana po, wag niyo nang uulitin. Hindi ko ho pipilitin na matanggap niyo ako bilang asawa ni Rafael pero sana po, kahit para na po lamang sa mga apo ninyo, ay pabayaan niyo pong mabuo ang aming pamilya. Madamdaming sabi nga ni Jessica. Babawi kami sa inyo. Babawi kami ng mga bata. Na wala ang 7 taon na sana ay kasama nila ang kanilang ama. 7 taon na sana ay kasama namin sila. Napamulat ng mata si Teo.
Lolo at lola po pala namin kayo eh. Kaya naman po pala ang sarap niyo pong yumakap. Hindi ka ba galit sa amin, iho? Tanong pa nga ni Don Max. Sad naman ang batang si Teo. Hindi po. Narinig ko naman po ang mga kwento ng nangyari dati pero nagsorry na po kayo. Kaya sa tingin ko, dapat po patawarin na rin po kayo. Turo po yan ni nanay na dapat po patawarin namin kapag may nagsasorry po sa amin. Tsaka masaya po kami na may lolo at lola na po kami. Salamat, iho. Naruluhang saad nga ni Doña Tessa. Nagkapatawaran nga sila. Ramdam naman ni Rafael at Jessica na sincero ang totoong pagsisisi nga ng mag-asawang matanda. Marahil nawala lahat ng galit nila kay Jessica nang makita ang tatlong cute na bata. Simula ng araw na yon, naging katuwang na nga nila ang mag-asawa sa pagpapalaki sa triplets. Makalipas ang ilang buwan, nagbuntis si Jessica. Nang manganak nga ito, ay kamukhang kamukha naman ni Yana, ang sanggol na babae, kaya naman labis ang tuwa nila. Tuluyan na ngang nawala ng puwang ang galit at sama ng loob sa kanilang pamilya. Lumipat na nga sila sa mas malaking kondo dahil lumalaki na ang kanilang pamilya. Nadagdagan na nga sila ng sanggol na babae at balak pa nga nilang magkaroon pa ng mga anak sa hinaharap. Naging malungkot man ang kanilang kwento, naging masaya pa rin sila sa bandang huli. Mabuti na nga lamang at nalinawan din ang mag-asawang matanda na hindi naman importante kung mayaman o mahirap ang isang tao. Ang importante ay tunay ang kanilang pagmamahalan. Lumipas nga ng mabilis ang mga araw, buwan, at taon, naging masaya naman ang pagsasama nila Jessica at Rafael. Sa katunayan, ngayon nga, nagsiselebrate nga sila ng wedding anniversary nila, ang kanilang secret wedding. Hindi nila akalain na makalipas ang maraming taon, muli silang pagtatagpuin at muli silang magbubuklod. At never naman talagang nawala ang wagas na pagmamahalan nila. Siguro, nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan at pagkakaunawaan, pero ang pagmamahal nanatili nga na totoo at tapat. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Jessica at Rafael. Maraming salamat po at i-comment lamang po kung gusto niyo pong magpa-shoutout bilang pasasalamat po sa inyo sa walang sawang pagsubaybay sa aming munting channel. At nagpapasalamat po ko dahil umabot na po ng 3 taon ang ating channel. Happy 3 years anniversary sa Cat Amazing Stories. Thanks for listening at shoutout po sa mga sumusunod. Babes Music and Memories, Jen, Vanessa, Cecilia Palaubsanon, Allen, Lagana, Merlilyn, Linley, Presbyteros Rose, Ana Vencer, Nespet Hanaban, Miras Channel, Annabel Huelo, Leonisa Azotes, Didi Dia, Vega Rices, Janet Vlog, Rolando Yagyagan, Daisy Blasa, Erlinda Chong, Harem Ruhi, Jules, Eunice Comprasyon, Nuraini Aini, Ning, Augustus Cleo Waling, Dalia, Lelsen, Judy, Jemima, Celia, Cecil, Carmencita Falcon, Winona, John Twelve, Jezreel Kaling, Nes, Melia Tejano, Murphy, Harem, Ann Mariano, Presenta Menoza, Rosemary Palaganas, Imelda Kunan, Ona, Jeyo, Chu, Lina Almazan, Carmelita Mendoza, Elizabeth Gila, Vida Dichosa, Juliet Caday, Lolar Hemi, Ana Bueta, Annalie Flor, Leonisa Zotes, Romana Gorospe, Flora Gumisad, Alisa, Daisy Blaza, Emily Borak, Merlilyn, Felma Cabato, Mark Anthony Seriales, Lawrence John Bacus, Dantes Liliosa, Cleo Kawaling, Annalisa,
Melchor Ramirez, Presbyteros Rose Ostonalito, Bernadette Mayo, Wilma, Augustus, Madeline Tuason, Tita Domoo, Flory Robles, Nesbeth, Marlilyn Lin Lee, Iza Lentojo, Judy Quilates, Cleo Aling, Wenoni, Evelyn Santiano, Babes Music and Memories, Judy Kutamura, Mary Ann Tamashiro, Imelda Forteza, Presbyteros Rose, Marilu Juana, Evelinda, Erlinda Chong, Helen Morillo, Merlin Bilbar, Janice Marukin, Reynaldo Reyes, Lavina Galang, Josefa Doque, Fritzy Agiat, Dory, Rosalie, Marivic Bosbos, Aurelia Pakana, Juliet Kaday, Bibi Ivadoy, Mary Ann, Tamashiro, Reynaldo, Nuraini Aini, Belen Santos, Merlin Pascual, Aurelia, Marilu Juan, Sherry Yap, Yus, Rosemary Corpus, Daisy Blaza, Sandara Miranda Vlogs, Presenta, Maria Uy, Jocelyn Tansing, Aima, Noraini, Natalie Navarro, Liova Gabriel, Mercy Villantes, Flory Robles, Rowena Santillan, Anisha Jacob, Judy Quilates, Lucia Baldo, Rosemary Palaganas, Rosemary De Los Santos, Emma Vison, Flordette, Patriosino, Ana Jane Patalita, Renato, Tita, OFW Pinoy, Matea Estrera, Nena Ano, Merlilyn, Emily Borak, Daisy Blaza, Nesbeth Hanaban, Maylene Versosa, Presbyteros Rose, Jen, Vanessa, Cecilia Alvior, Nesbeth, Teofila Perez, Daisy, Wenoni, Nelani Juan, Rosemary De La Cruz, Rosemary Palaganas, Imelda Forteza, Wenoni Anya Lucas, Ostonalito, Jerry Ramos, Judy Quilates, Imelda Forteza, Amalia Manabat, Cecil, Raquel Magno, Julie Hermosura, Susan Upaga, Fe Fulgencio, Juby Hernandez, Juvie Romero, Charlene Naton, Ana Vencer, Rosemary Corpus, Sunshine Sotalbo, Nelani Juan, Harem Ruhi, Kira Trisha Ortaleza, Andrea Taga, Carmelita Mendoza, Fe Novares, Lynn Lee, Jomar Ria Bueno, Jeoka Ditek, Teresita Tagian, Wawateng of Sarangani Province, Mindanao, Eileen Lomano Glagana, Merlilyn, Shirley Peralta, Miras Channel, Harem Ruhi, Anita Hernando, Judy Quilates, Mirna Josue, Lynn Lee, Lina Castillo, Emily, Wendy Bird, Mirna Josue, Madeline Escoro, Rosemary De La Cruz, Emily, Didi, Jane Magallanes, Eileen, Mark Anthony Seriales, Evangelina, Alexa Annie Gomez, Jean Hesareno, Ana Vencer, Ferrer Hazel, Rodrigo Miguel, Ana, Vanessa, Chu, Abdul Lolita, Karim, OFW Pinoy, Crisola Cazar, Daisy, Cleo Waling, Emmanuel Podaderal, Judy Quilates, Babes Music and Memories, Imelda Forteza, Sen, Carmencita Falcon, at shoutout na rin po sa lahat na mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.